Pero anyway, masaya po ngayon ang mga nasa Duterte Park dahil bagamat nakakulong ang ating Tatay Digong, nagwagi by landslide si Tatay Digong bilang alkalde ng Davao. So ngayon po, meron kaming celebration! Come on! Yes. Hindi lang po yan, no? Nagwagi rin by landslide ang mga kaanak ng Duterte for congressman ng 3rd District, Pulong Duterte! At lahat ng kanilang aliado, kasama na yung anak ni Kong Pulong na si Kong Omar Duterte! At yung kanilang loyal na kanilang kaalyado, si Congressman Ungab ay nanalo rin bilang kongresista. So palakpakan po natin ang lahat ng Duterte, ang Davao solid Duterte pa rin. Sorry na lang yung mga nangarap na burahin ng Duterte sa Davao. At siyempre, celebration din. Dahil anong nangyari sa mga kaalyado ni Marcos? Nasaan sila ngayon? Nasa Kangkungan! Kantakin ninyo, matapos ng bilyon-bilyones, baka nga trilyones na ayuda para sila'y manalo, ang alyansa, lilima po ang nahalal sa Senado. Now, ilan po ang nanggaling sa hanay natin? Well, 5 rin po, pero meron 2 dilawan. Pero ang ibig sabihin nito, bagamat bilyon-bilyon ang ginamit nila pambili ng boto, hindi po sapat yan. Matalino ng Pilipino, kangkungan ka na, Bongbong Marcos. Banga! Diba? Tapos na ang iyong mga maliligayang araw. Bagamat naririyan ka pa, wala ka ng pangil. Wala ka ng pangil. Kahit anong gawin mo, hindi mo na pwedeng supilin ang taong bayan. Dahil nagsalita ng taong bayan, kangkungan ang Marcos Jr. Now, pag-usapan natin yung 2 dilawan na nakapasok. Ano ba ang ibig sabihin na nakapasok yung 2 dilawan? Well, yan po ay malinaw na ebidensya na nagkaroon na ng pagsasanib puwersa ang mga loyalista ni Bangag at ang mga dilawan. Otherwise, saan manggagaling yung boto ng 2 dilawan, no? Unang-una po, ha? Tandaan niyo po. Sa ating analysis, 3 po yan. 14, 14, 14. Duterte, Marcos, and Dilawan. So, ang ibig sabihin lang po yan, kung dilawan lang, hindi sapat. So, nangyari, nakipagsanib puwersa ang mga Bangag dito sa mga dilawan. Ano pa ang pruweba na nagsanib puwersa sila? Yung akbayan ni, ano bang pangalan ng akbayan na Senadora? Ang pangalan ay si Ontiveros. Huwag natin kalimutan. Abay, number 1. Pwede ba mag-number 1 yan kung hindi nagsanib puwersa ang mga kadiliman sa kasamaan? So, nagsanib puwersa ang kadiliman at kasamaan, yan ang resulta. Nag-number 1 ang akbayan na Ontiveros. At wag din mo natin kakalimutan, nakapasok din si Leila de Lima si Lai, ano pangalan ni Laila? Lailay de Lima. Bakit? Dahil nga sa pagsasanib puwersa ng mga kadiliman at kasamaan na tinatawag natin mga loyalista at dilawan. Pero anong ibig sabihin pa rin yan? Ang ibig sabihin pa rin yan, maski sila'y nagsanib puwersa, hindi pa rin nila nagiba ang Duterte. At ang magandang balita, maski gusto nilang tanggalin ang ating Inday Sara Duterte, wala na po silang boto para tanggalin siya pagdating na impeachment trial. Bakit? Bilangin natin. 5 ang nanalo sa atin ngayon. 5. Bongo, De La Rosa, Marcoleta, Villar, Marcos. Meron pa tayong isa na Robin Padilla. Ngayon, sino pa yung mga nanunungkulan ngayon? Well, nandyan po yung 2 Cayetano. Nandyan po ang Joel Villanueva. Nandyan po ang 2 Estrada. 11 na po yan na sa tingin ko boboto para kay Inday Sara. Bakit? Kasi 11 yan, lahat yan, pinangampanya ni Inday Sara kung hindi ng 2016 eh ng 2019. Diba? So tingin ko, wala na po yung impeachment na yan. At mga kaibigan, ang masaya, yung mga walang ya sa akin sa WAD Committee, bye-bye! Ubadero, bye-bye! Abans, ano yun? Sino yun? Benny! Abans!
Abante! Bye-bye! Paduano! Bye-bye! At saka mga kampon ni Joe Masison na nangarap mag-senador, si Castro, bye-bye! Sino pa isa? Si, yung isa pang babae, Rosas, bye-bye! Ayan, basura. O, kita nyo na ha. Akala nyo, mananahimik ang mga Dutertes. Hindi po. Ginamit ang Duterte na kanilang kapangyarihan sa balota. Pagkamat, siyempre, lahat tayo nanghihinayang dahil marami sa ating mga kasama ang hindi talaga pumasok. At sa tingin ko, mas marami dapat sa 5 ang pumasok. Pero ang importante po, pagdating ng Hunyo, wala na silang boto para tanggalin si Inday Sara Duterte. At ang titingnan na natin ngayon, ang 2028. Pero ako po, hindi ako makakantay. Kayo ba makakantay pa? Eh kung nung dati sa kasagsagan na kapangyarihan ni Marcos Jr., napahina natin siya. Ngayon pa kaya na wala na siyang pangil? Ibig sabihin po ngayon, alam niyo ba ibig sabihin ng lame duck? Inutil na talagang presidente ngayon ang Bongbong Marcos Jr. dahil wala na siyang kasagsagan na puwersa, siya po ngayon ay inutil. Hindi nakapagpanalo ng mayorya man lang ng kanyang mga kandidato. Alam niyo pa ho, pinakamasakit, yung kanyang partido na PFP, bokya ang nanalo. Walang nanalong PFP. Dahil ang PFP si Tolentino. Bye-bye! Sino pa ba yung mga PFP? Sino pa? Si Revilla. Bye-bye! Mantakin nyo, mga re-electionista na basura dahil nga sa ginawa nila. Abalos! Bye-bye! Yan ang pinakamasarap na bye-bye, Abalos, di ba? So, yan po ang katotohanan ngayon. Wala ng pangil. Kung dati, inutil ang Marcos Jr. dahil sa kasagsagan ng kanyang kapangyarihan, wala siyang nagawa sa bayan. Ngayon, wala na talaga siyang silbi. Kaya nga ako, mga kababayan, hindi po illegal na mangarap na mas maaga ang termino ni Inday Sara dahil nasa taong bayan ang tunay na soberenya, ang desisyon kung talagang mag-aantay pa ng 2028 o hindi. Kayo ba? Mag-aantay pa? Hindi! Mag-aantay pa kayo? Kayo. Mag-aantay pa kayo? Hindi. Kayo, mag-aantay pa kayo 2028? Ikaw, ma'am. Ikaw po, mag-aantay pa. Sino gusto mag-aantay hanggang 2028 bago si Sara doon siya? Nasa kapangyarihan po natin yan. 2 beses na natin na paikli ang termino ng isang presidente. So, kapangyarihan po natin yan at yan po ay legal. Yan po isang ayon sa saligang batas. Kapag lalong-lalo na kung ang presidente ay walang nasa tamang pag-iisip. Kinakailangan natin tamang pag-iisip para makabigay ng solusyon sa problema ng mataas na presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho, mababang sweldo, no? At syempre ngayon po, ang pagbabalik na kapayapaan sa ating mga komunidad. Pero hayaan na natin ngayon dyan ang mga vangad. Bilang pagdiriwang, alam niyo ba ang mga 7-ingin moves? Alam niyo ba yon? Sino may alam ng 7-ingin moves? Hindi niyo alam? Si ate yata alam. Vangad. Halika kayo dito, lahat tayo, 7-ingin moves. Dahil tayo ay nagdiriwang sa pagkapanalo ni Tatay Digong. Okay?